Ay, hindi po yung luto kong yan ay adobo ay aran for ingredients na. Ayun po, magluto tayo pong adobong yan yung habak maranon. Ay, ang gilyan kaya pa po yung kay Bobby. Slice ko na pong bagyaran. Gawin ko. Abin, yan po yung ulam na kaming lahat po dito sa bahay. Lutong adobo. Malangi. Sigurado, ubos na naman yan. Malapit na ako matapos dyan, guys. Isa't kalahating kilo ata yan, guys. Yung baboy na yan. Ay, malapit na ako matatapos dyan. Malagi kasi yung pagka-slice ng baboy eh. Kaya linitan ko ng konti. Ako guys, yung pag nag-adobo ako, meron oyster. Minsan wala. Yung standard na luto, walang oyster. Toyo talaga yung magpapakulay. Masaya si Calvo dyan, no? Ayan guys, tapos na ako. Meron pa pala natira. Alam niyo sa hotel guys, mabili yan adobo. Meron nagre-request. Pinapalagyan talaga nilang oyster. Ayaw nila yung standard. Inaalis na rin namin yung dawon. Re-request na rin ng customer yan. Ayan guys, tapos na ako. Yan yung slice guys. Nakikita nyo ba? Yan yung standard. Yan, standard yan guys. Lilinisin ko na yung chopping board ko dyan. Babalatan ko na yung patatas. Mas magandang gamitin dyan guys, peeler. Kung marami yan yung linuluto nyo guys, peeler. Kung konti lang naman, kutsilyo na lang. Kung wala kayo peeler ha. Yun guys, dapat ibababad sa tubig yan. Kasi pag hindi binabad sa tubig yan guys, magkukulay brown yung patatas nyo.
Ayun guys, kumuha na ako ng bowl dyan para pagbabaran ng patatas. Ingat rin kayo ha pag gumagamit kayo ng kutsilyo. Nagko-control pala dyan yung ako ng patatas. Diyan pinokontrol paano ko binabalat para hindi ako masugatan. Ayan guys. Dapat naka-ready na yung tubig. Yung iba kasi nagluluto guys, pinahabayaan lang nila, tapos nilang balatan, tetengga lang nila. Mas maganda talaga meron tubig, nakababad. Tsaka ayaw kong marumi sa tingnan niyo yung pesto ko, laging malinis. Nililinis ko yan. Pati yung chopping board. Meron kasi sa tabi niyan, meron plastic na nakalagay. Doon ko na dinediretso yung kalat. Alam niyo ba guys, sa adobo, yung sabaw niyan, ginagarlic rice namin, adobo rice. Yan yung request ng customer. Matik yan pag meron ng order ng adobo. Pinapamix na nila, adobo rice. Yung si Calvo, usay dyan Hindi ko alam, ano yung tinatawanan niya dyan Oh guys, balikan ko kayo pagtapos ng balatan yan. Ito pala guys, patapos na ako dyan. Ayan. Sibuyas na yung babalatan ko dyan guys. Pag hindi kayo sanay mag-iwa huwag nyo gagayain yung ginagawa ko guys. Delikado. Pwede naman mabagal o nasanay kasi ako sa hotel. Marami kasing iniiwa.
ganyan yung sibuyas na ginagamit namin ha, malalaki yun. White onion. Madalang lang kami gumamit ng red onion. Ayan guys, huwag niyong gagayahin yan. Delikado. Pag hindi kayo sanay. Kaya hindi kayo marunong. Baka hindi slice mo dyan, balat mo na sa, taliri. Kaya maalis na yung kuko mo. Guys, yung gamit kong kutsilyo, laging nasayang, kaya ganyan katalim yan. Nauna mo si Calvo, minamadali niya yung pag-iwa ng sibuyas. Kung naputol kaya yung kamay niya, no? Tignan mo, tapos na, oh. Oh guys, bawang naman. Kala mo si Calvo, laging may lakad eh, no? Ayun guys, di ko na alam ano yung pinagsasabi niya dyan eh. Sa hotel pala guys, yung bawang na yan, bine-blender. Para hindi ka nang mag-slice. Mag-chop. Para hindi mangiti yung bawang, nilalagyan ng oil yan. Nakababad. Kahit ilang araw mo ba yung babad yan, hindi masisira. Kaya yung sa hotel, dapat lagi meron stock yung kusinero. Lalapit lang yung helper dyan guys, iabot niya lang yung mga i-grade ay mga gulay, tapos na naiwa. Pinaka the best dyan, cutter, kasi siya yung nagpe-prepare ng lulutuin ng kusinero. Pero guys, nag-enjoy ako sa cutter pag nasa hotel ako nag-iiwa. Kaya pag meron slice na beef, inalis yung litid. Gumagawa akong pattern. Pampalis-sinip lang yun guys. Kasi GY ako eh. GY ako nung dati. Alam nyo guys, 2 hours lang ako magtatrabaho sa loob ng kusina, tapos na ako. Tatambay na ako sa harap ng hotel. Uupo na ako. Meron pa ako napapanood, nasagasan, suntukan. Doon sa Padis dati, sa Balibago. Doon lang yung tambayan ko guys. Sa harap, kasama ko yung security guard. Pag nainip na naman ako, ay nagsawa ako sa labas, akyat na naman ako doon sa taas. Nagmuni-muni sa taas. Kausap ko yung mamumu. Ako lang mag-isa sa taas guys eh. Sa loob ng kitchen. Nasanay na ako sa mag-isa doon sa taas. Hanggang umaga yun guys, walang aakyat doon sa taas. Solo mo lang. Ginagawa ko, tinatapos ko agad yung trabaho ko para makababa.
makapag-yosi. Pwede ka naman manood doon, merong computer doon. Mag-YouTube ka, kaya manood ka ng movie. O ako, sawa-sawa na kasi ako eh. Meron technique doon guys, para hindi ka mainit. Ay pinagbabawal ng technique. Alam na mga kusinero yun guys. Pagtapos mo ng trabaho, tapos gamitin mo yung pinagbabawal ng technique. Huwag ka lang papawal sa CCTV. Yung puntahan mo yung hindi tinatamaan. Dead spot. Ako kasi guys, di ako alata eh. Natuto ako sa computer, tsaka nakapikit. Nakaupo ako natulog. Hanggang umaga na yun guys. Wala na ang gagawin. Tulog. Pag-gising ko, crash pa ako. Sa 12 hours mo, ay 10 hours mo naka-duty, budget. Kung walang function o kaya walang guest, ang gagawin mo? Kahit malinis na yung kusina, yun yung sinasabi na sa hotel. Pag veterano ka na, gamitin mo yung pinagbabawal na technique. Basta yung malapit na dumating yung mga morning shift, guys, size ka na para hindi halata. Morning shift yung bumabanat lahat ng trabaho guys sa kitchen. Yung GY, ano lang yan, prepare ng gulay, lahat ng gagamitin ng umaga. Ayun guys, mag-i-start na ako magluluto dyan. Kung hindi ka veterano, tapos naka-duty ka 10 hours, tapos ikaw mag-isa. Hindi ko alam anong gagawin mo, magbibigti ka siguro sa sobrang init. Pag baguhan ka, di ka mo pwede mag-cellphone. Oo, kasi guys, nag-cellphone na ako sa klase. Pag mo-ordering first floor sa main, may radyo yan. Tatawag lang sa radyo. Ayan guys, sana natin. Talagyan ko ng oil. Miyakos-miyakos lang. Inilakasan ng Calvin na poise. Guys, miyakos-miyakos lang. Guys, umpisa na natin. Kinuha ko yung ingredients. Ilagay yung bawang. Miyakos-miyakos. Next, sibuyas. Dapat pala guys browning bawang dyan ha. Kung hindi nyo matansya kasi ako, iniit ko talaga yung apoy. Malakas talaga. Sili. Kaganda ng kusinero guys. Pag walang order,
watcher ka lang. Tingnan-tingnan mo lang yung mga nagtatrabaho na comics. Ayan, lalagay ko ng baboy. Kung mainip ka nang nakaupo, tulungan mo sila. Asa sa'yo naman yung kumabait ka eh. Meron talagang barumbalan na kusinero hindi ka tutulungan. Uupo lang yan maghapon kung walang customer. Kaya wala kang gagawin na sauce. Sila kasi gumagawa ng sauce yung kusinero. Sila yung nagtitimpla ng mga gagamitin sa order. So guys, papagita ko guys. Ayan o, lalapit kong konti. Sila yung nagtitimpla ng mga marinated ng kusinero. Hindi pinapagalaw yung minamarinig kung hindi kusinero yung titira. Ay, minamekos na ni Calvo. Hugasan ko na yung mga pinagamitan ko dyan guys. Basta kung magluluto guys, ay nahugasan ko na agad. Para hindi na tumatambak. Pero sa hotel, di mo magagawa yan ha. Dishwasher talaga yung titira niyan. Mas may naabutin mo guys pag nagugas ka pa. Dito lang kasi pambahay lang eh. Kaya pwedeng hugasan agad. Hindi naman nakababad yung kamay mo sa apoy. Hindi babad dahil nakasalang. Yung guys, si Calvo naglilinis agad oh. Ay, minakos niya na yan. Minakos lang. Pag nag-brown yung baboy guys, pwede nang timplahan. Para hindi agad masira yung niluluto mo, igisa mo maayos. Ayan, lalagyan ko na ng black pepper dyan. Kaya guys, yung kamay mo, malay mo, lagi ka nasisiraan sa timpla mo. Wag mo lang kakamayin. Gamitan mo na ng sando o kaya kutsara. Meron ganun guys. Tignan mo sa mga party. Agad nasisira yung pagkain. Meron yung kamay nila na ay pinagbabawal na kamay. Hindi pwedeng magtimpla. Agad ka masisiraan guys, pag lalos na, pag mainit. Di tatagal yung pagkain, nilalagyan ko na ng patis guys. Kung gusto nyo, itanong nyo sa mga nag-aaral na kusinero. Totoo naman talaga yun, pinagbabawal na kamay. Lalos na yung mga nagbubukay. Ay. 1, 2, 3 lang yan. Sigurado. Hindi ko linalat ha. Meron naman na buffet na sigurado. Kasi minamadali kasi lagi nila yung niluluto nila eh. Kaya may maalat. Hindi mo alam sabihin yung lasa. Ganun guys yung sa buffet. Yung catering. Minamadali yan guys. Sigura, totoo naman talaga yan. Sana wag na nilang
madaliin kasi kinakain ng mga tao eh. Standard na pagluluto. Hindi ko kasi, wala naman akong binanggit na pangalan eh, basta ano lang. Sinasabi ko lang na standard dapat kasi kakainin ng mga tao yan eh. Para may-enjoy nila yung binayad nila. Nabayad sila ng malaki, tapos di satisfied yung kinakain nila, hindi yung nag-enjoy. Hindi na kayo babalikan. Maganda, sulitin nyo yung pagluluto para balikan kayo ng customer nyo. Diba guys? Saludo ako sa mga kusinero dyan guys. So, tignan nyo yung peso ni Calvo, malinis. Ayan na guys yung adobo. Mamaya ko lalagay yung patatas dyan pag ninalo ko na. Ayan na guys. Baka yung i-bash niyo ako doon sa sinabi ko. Totoo naman talaga yung guys eh. Wala naman problema yun. Alam naman hali yan, nag-catering. Pero saludo ako sa kanila. Pagod kasi yan eh. Madaling araw pa lang, binabanata na nila yan. Minsan, di pa papapasok yung sasama nila sa catering. Pasel pa sa kanila yan, maghanap pa sila ng kapalit. Bibiyay pa nila yung pagkain yan guys, setup. Setup pa ng mga ano yan, waiter. Yung nagsisetup sa buffet. Matrabaho, tapos katapos nilang kumain ng mga guests, lipit na naman. Inain nila, sila rin mag-aalis. Ganun yung catering. Kaya doble pagod, kaya malaging bayad. Depende sa nagpapag-catering. Meron mura, meron mahal. Pero, kung mahal yung siningil sa'yo, standard yun, sigurado. Malinis yung trabaho nila. Hindi nila minamadali. Pwede ka naman humingi ng discount eh. Ayan guys, tapos na ako. Papakita ko na. Ayan guys, adobo. Sige na guys, paalam na. Thank you sa panonood guys. Huwag niyong kalimutan guys ha. Basta magdasal lagi tayo sa taas.